Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila-lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solameno. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Kaya ligaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob sa atin. Ngayon po ang kalawang linggo ng Resma, Lunes, sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsusumangot, ating mga hinaing, isama natin sa ating pinadami na maintensyon ng ating mamahal sa buhay, ng ating kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga tao na nagkakautangan natin ng
dasal, lalo pilitan mo ng sakit. At upang tayo maging karapat-dapat pumanak sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng pusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihan Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at susunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid, at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Hoda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at magpapatawad sa kabila na lagi naman naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin ng iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin, tayo pong lahat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Tugon, Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi naglilikat. Tugon, Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Tingin mo ang daing, sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang patayin. Kami iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring langit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Tugon, Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Tumayo po ang lahat. Ikamo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin.
wika mo'y aming tutupdin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot, umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Sabi ng isang preacher sa television, the most merciful person is the one who forgives even if he is capable to take revenge. Ang pinakamaawing tao daw ay yung marunong magpatawad kahit ang paghihigante ay kaya niyang gawin. Mga kapatid, dito sa ating Ebanghelyo, sabi ni Jesus, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. At agad idinagdag niya, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa tuwing babanggitin natin ang pagkakawang gawa, ang unang pumapasok sa isip natin ay yung pagbibigay ng limos, pagpakain sa mga nagugutom, pagdalaw sa mga may sakit at mga bilanggo, pagbigay ng mga damit sa mga walang damit. These are corporal works of mercy. Pero ang ating Ebanghelyo nagpapaalala sa atin na mahalaga din sa pagkakawang gawa yung hindi paghukom, paghatol, yung pagiging not being judgmental and not condemning people. Ang pagpapatawad ay bahagi ng habag at awa. Dahil sa pagpapatawad, binibigyan natin ng pagkakataon ang managkamali. I notice there's this strong tendency for many of us not to show mercy to sinners, especially to big sinners like rapists, murderers, and many others. Kasi ang nasa isip natin, hindi sila naawa sa kanilang biktima, kaya dapat huwag tayong maawa sa kanila. Ito ang kadalasan nating argumento. Pero parang hindi ito ang pinupunto ni Jesus. Hindi ito ang gusto ni Jesus na maramdaman natin. Ayaw ni Jesus na humatol tayo at magtanim ng galit. Bakit? Dahil hindi ito magbibigay sa atin ng kapayapaan. Instead of making us lovable like our Heavenly Father, this will make us hateful kapag nagtatanim tayo ng galit. Tapos sasabihin pa natin, magkakaroon lang ako ng kapayapaan kapag nakapaghiganti na ako. Diba? Hanggat hindi ako nakakaganti, hindi ako magkakaroon ng peace of mind. When nothing is further from the truth, sa paghiganti ay gagawin lang tayong mas kasuklam-suklam, puno ng galit. Hindi tinuro ni Jesus ang paghiganti dahil alam niya na sa paghiganti, hindi magbibigay sa atin ito ng kabutihan. Rather, he says, be merciful just as your Father is merciful. God's mercy is the motivation for showing mercy to others. By choosing to forgive than hate, we become like God. Makapatid, itong ating Ebanghelyo natin ngayon, para nagpaalala sa atin kay St. John Paul II. Naalala nyo, noong 1983, siya ay Santo Papa pa.
nakasakay siya sa Pope Mobile, doon sa St. Peter's Square, binaril siya ng isang assassin. Diba? Ang pangalan niya ay Mehmet Ali Agkar. Agka. No? Yung bullet na tumama sa kanya, konti na lang malapit na sa kanyang baga. At maaari niyang ikamatay. No? Very close to his lungs. Pero sa awa ng Diyos, sabi ni St. John Paul II, sa tulong ng mahal na ina, kasi piyesta yun ng mahal na ina, na sabi niya, ang mahal na ina daw ang nag-protect sa kanya. No? Alam niyo mga kapatid, nung lumabas si St. John Paul II sa hospital, ang una niyang ginawa, dinalaw niya sa kulungan si Agka, si Mehmet Ali Agka. No? At doon sa kulungan, hinawakan niya yung kamay ni Agka, yung kamay na bumaril sa kanya, na muntik ng kamatay ni John Paul II. Subalit kapatawaran ang kanyang sinabi. At pagkatapos, binasbasan pa niya si Mehmet Ali Agka. Pero sabi niya, na napatawad na kita, pero yung justisya kasi meron siyang ginawang siyempre, sa peace and order, may siyang ginawa, haharapin na yun. Pero sabi niya, sa akin, wala ka nang napatawad na kita. Alam niyo po, meron ding kwento, alam niyo kayong kwento ni Cherry Pie Picache. Kilala niyo si Cherry Pie Picache? Isang actress natin, no? Alam niyo ba yung kwento niya? Yung nanay niya pinatay ng taong malapit sa kanila. Nakatira sa bahay nila si Michael, no? Pinatay yung nanay niyang 75 years old. Ang pangalan ng pangananay niya ay si Michael. Nag-share si Cherry Pie Picache ng kanyang karanasan. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay ng nanay. Subalit mas masakit kung pinatay ito ng karumal-dumal. Nag-struggle si Cherry Pie. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang patayin yung gumawa niya. Kaya lang close din sa kanila yung batang yun. Lumaki sa kanila at nakatira sa kanila. It took her 5 years para lang makita. Pununtahan niya yung si Michael. Alam niyo, nung una niyang nakita, 2014 nangyari. 2019, nung pumunta siya sa Bilibid, nung makita niya si Michael, tumangis si Cherry Pie, dinakap niya. Dahil na malapit sa kanila at lumaki sa kanila itong si Michael. Sabi niya, it's really by the grace of God that I was able to do it. Yakapin niya si Michael. Kasi nung unang sabi niya, struggle siya, gusto niyang patayin si Michael. Pero after 5 years, yung makita niya, tumangis siya at dinakap niya. Sabi nga nila, it takes a strong heart to love, but it takes even stronger heart to continue to love after it's been hurt. Masakit, di ba? Kakilala mo pero sinaktan ka. Kaya mas stronger heart ang kailangan mo para lamang siya mahalin ulit. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong lahat na maging maawain at mahabagin. Patawarin natin mga nagkasala sa atin at makipagkasundo tayo sa kanila. Hindi madaling gawin. Hindi natin ang biyaya mula sa itaas. Ang Diyos Ama ang unang nagmahal at nahabag sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya lagi nating alalahanin. The most merciful person is the one who forgives even if he is capable to take revenge. Manalangin tayo sa Diyos na mabait at makapagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Sa panalangin ng ating tutugon, Panginoong makapagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkulin, magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa duka at api.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. At tinawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasan humusga sa pagkakamali ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay at mga kaibigan, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansalita. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang itinutulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ang mga ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling labanan. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, paundakan mong aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apitbukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanina. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa pagdaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa niyo sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hulay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay din ang lahat ng mga pumanan. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalilig sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng Amen. 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 Sa tagubilin naman ng agagabing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas nito. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at ang aming pagkakasa. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakalisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapagkat tayong inahandagahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ngalan ng Kristo para sa buhay. Amen. Ang katawan ng Kristo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang sa namumulot na pagkawalan sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa laking na ito sa damdamin ng aming mga kalinang sa mga naglingkod pag-serve naghanda para sa ating pagdiriwang. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, dadalhin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig, gabay, galang at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili
lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.